Another quick video ulit. So, sabi nila, bakit daw pinili ko mag-Hong Kong? Kasi, okay naman daw yung trabaho ko sa Saudi kahit papano, and nakapunta naman daw ako doon. Yung mga amo ko mabait naman daw. Yes, totoo, mabait naman yung mga amo ko sa akin at kaya ko naman silang pakisamahin. Sa trabaho naman, kaya ko din naman i-handle kasi nasanay lang. Siyempre, kailangan sanayin dahil kailangan ko talagang to pa rin yung mga goal ko sa buhay that time. Until now naman. Pero siyempre, iba na ngayon eh. Dati kasi, goal ko talaga is bahay, lupa, tsaka may mga yun, konting pagkakakitaan, negosyo, ang assist lang kapag in case na walang-wala talaga, may mapagkukuhanan kami, ganun. Luckily, mga amo ko dun sa Saudi is okay sila, pakisamahan, and hindi ako masyadong na-pressure, and hindi ako masyadong naging, alam mo, hirap sa budget kahit ganun lang yung sinasahod ko doon. Dahil, occasion, sa mga birthday ng mga anak ko, lagi naman sila nagsusupport, nagbibigay kahit paano, even though sa Mother's Day, nagbibigay sila sa mama ko, sa birthday ng mga anak ko, Pasko, New Year, tapos yung mga Ramadan, ganyan, mga gift, madami din. Talagang libre ako dun lahat. Madating kasi talaga sa time na kailangan natin na mag-let go, kailangan natin mag-exit. Nagpakasal kasi ako, balak ko naman na talaga kasi dapat magpakasal. After nung second contract ko, na-extend nga lang dahil nagka-pandemic nga, hindi pwede umuwi. Kaya yun mga mino, nag-exit na talaga ako, nagpaalam na ako sa amo ko kasi kailangan namin na masettle ng asawa ko, kasal kami, para kumbaga, gawing legal lang lahat para sa mga anak namin na magka-college na, gano'n. Yung mga plano namin talagang ginawa namin. Yun yung isa sa dahilan kasi sabi ko ako mag-i-stay ako sa Pilipinas ng 1 year. Ayoko naman paghintayin yung mga amo ko ng ganun katagal. Kaya sinabi ko sa kanila na mag-i-exit na talaga ako. I decided na hindi talaga bumalik at kumuha na ng kapalit ko. Mismo nga yung pumili ng papalit sa akin. And okay naman din yung pinalit ko sa akin. Nag-chat naman din kami doon. Okay din siya sa mga amo ko sa Saudi. So yun mga may mga bagay-bagay talaga na kailangan nating i-let go dahil syempre may mga bagay, may mga plan B tayo, ganun, plan B, plan C. Kung pwede naman na pumunta sa another option, why not, diba? And parehas niyan, tulad ngayon, diba, kasi 7 months lang ako dito sa Hong Kong. And syempre may mga plano na naman ako na bago na naman, kaya ako, sana naman kaya ako dadalhin ng kapalaran nito. Actually, okay naman ako dito sa Hong Kong, yes. Then, napagtanto ko na naman na yung mga anak ko magka-college na sila by like next year. And dalawa yung sabay kong magka-college. So, iniisip ko, yung sweldo ko dito, actually okay naman, malaki naman na siya para sa akin. Pero talagang feeling ko, kapag magsabay na yung aking mga anak, pag nag-college sila, hindi talaga kakayanin ng sahod ko dito. Kaya, heto na naman ako, guys. Napag-isip ko na naman na, sabi ko ba, baka tapusin ko na lang uli yung kontrata ko dito. Sabi ko, kung saan ako dadalhin ng kapalaran, o sakaling malipat man ako ng ibang lugar, hopefully maging okay pa rin ang lahat. Siyempre, hindi ko naman iniisip yung sarili ko para lang, alam mo yun, trabaho para sa sarili ko. Siyempre, may mga anak na rin ako, kaya ganun talaga mga we need to compromise, sacrifice para sa mga anak natin. At the same time, siyempre mga pangarap natin. Dahil kung ganto-ganto na lang na aasahan natin yung kung ano lang yung sinisweldo natin, na alam naman natin na hindi pa rin talaga siya sapat. So, yung iba naman, wala namang problema kasi siguro wala naman silang binubuhay, wala silang mga single din. Pero para sa amin, maraming mga anak ko, hindi pwede. Kailangan natin ng mga plan A, B, C, D, E, F, G. So, yun lang mga ganun talaga. Kailangan natin ng maraming options kapag tayo ay maraming mga obligasyon sa buhay. Yan. Hindi tayo pwedeng mag-stick sa isang option. Yun lang mga That's all for today's video. Hopefully nasagot ko.